Good morning mga kaibigan. Ito po yung aking nasaksihan kahapon sa aking pagpunta po sa isang liblib na lugar na kung saan kumuha po tayo ng mga hinaing or mga sentimiento ng ating mga kababayan sa liblib na lugar na kung saan hirap po at nanawagan sila na sana itong gobyernong Marcos ay magawa at ayusin ang serbisyo para po sa kahirapan at kagutuman ng sambayanan. Ito po, tingnan ninyo mga kaibigan, ang kanilang ulam. Ayan po, hati sila sa bahaw, tapos ang ulam nila ay bagoong at bumibili lang si tatay ng sabaw. Sa mga nagtitinda po ng ulam, ayan po, nasaksihan ko po talaga. Although that time wala pa rin po akong lunch dyan, pero ito po, nawala yung gutom ko dahil sa nasaksihan ko. Panoorin nyo po mga kaibigan. Good morning po tatay. Kumusta po si tatay? Ano po tay ang masasabi mo sa gobyernong Marcos at ano po ang problema? Hindi ka ba nagkakaproblema? Ilang taon na po kayo tay? 63. 63. So ibig sabihin pensyonado na po kayo? Dapat. Nag-apply ka na ba ng inyong senior citizen? Wala pa rin. Pero nakapag-apply ka na po? Na-interview na ako. Okay. Tapos mayroon na akong ID. Tapos? Hanggang ngayon, wala pa rin nakatanggap. Grabe. Ano pong nangyayari tay? Pina-follow up mo ba tay? Napalo naman wala rin. Alam mo naman sa mga barangay natin, ewan ko kung palakasan yata. Grabe. Tayo mahina. So, yan po ang hinaing ni tatay dahil siya po ay 63 years old, magsi-64 na. Dapat nakakuha na po siya sa kanyang pension bilang senior citizen po. Kasi si tatay may sakit, nagme-maintenance na po. Sana dapat trabaho, pangalakal lang. Okay po. Kung may mga pangalakal, wala akong pabiling gamot. Ayan. Yan lang. Tapos, yun. Yan lang yung trabaho. Wala. Hindi ako pagkain. Hindi kami makakain kung hindi ako makakain. Langanin na ako maghingi na mas mga anak mo. Hirap rin. Grabe po, no, tay? So, ano pong masasabi mo, tay? Or pwede mong panawagan sa gobyernong Marcos, tay? Dapat matulungan kami ganyan nga hirap. Mga mahirap. Para makakuha lang ka na kahit konti lang ng tulong. Okay. Sana matulungan siya na. So sa paningin mo ba ngayon, maganda ba ang pamabalakad nitong gobyernong Marcos ngayon, tay? Hindi. Kasi panahirap. Pahirap ng pahirap eh. Hindi naman kurap. Baka sakali kurap. Kasi wala nang darating tayo sa atin yung mga panay lang wala. Sabi niya wala. Pero sa iba mayroon. Tayo nahihirapan. Mga mahirap. So, ayan mga kaibigan, ramdam ni tatay na parang may kinikilingan. Pinipili lang ang mabibigyan ng benepisyo. O tingnan ninyo, may akap, may tupad, may maip, may kung ano-anong ayuda na para dapat sa ating mga kababayan, yung poorest of the poor. Pero anong nangyari mga kaibigan? Ayan po, kumakain sila. Tingnan nyo po ang ulam nila mga kaibigan. Bagoong. Ayan po sila ni... Nila ko ng sabaw sa mga... ayan po mga kaibigan. Ayan po ang patunay na sobra po ang kahirapan sa bansa natin. Ayan, pinipili lang ang bibigyan ng ayuda. Hindi po ba kayo miyembro ng Purpose, tay? Miyembro yun. Si Mrs. Okay. Si nanay, miyembro siya ng Purpose. So, okay naman po ang Purpose ninyo. Minsan po. Minsan okay, minsan hindi. Bakit? May payout, okay. Buwan-buwan yan. Yung 2 buwan. Every 2 months? Hindi pala monthly yan. Magkano po? Yung sa akin po, 7. 2.7 lang, tapos every 2 months pa. Tapos, paano lang po, ulam yun, ganyan. Nanara ulam, wala na.
Grabe mga kaibigan, akala ko yung 4 piece na yan, monthly yan. Eh bakit yung iba yung 4 piece nila? Monthly, bakit itong ating kawawang mga kababayan? Tingnan nyo po, nakakaawa po tignan mga kababayan. Kaya alam niyo lagi ko kasi itong nakikita itong lugar na to kasi pinupuntahan ko talaga. Mahilig kasi akong maglalagalag sa mga liblib na lugar kasi dito makikita mo ang tunay na tao kaysa po sa labas mga kaibigan. So again, Tay, maraming salamat po Tay. Nay, maraming salamat po sa ating pagbibigay po ng mungkahi. At yun pala Tay, ano pong panawagan nyo? Anong panawagan nyo na para sa gobyernong ito, para sa Pilipinas? Sana mabigyan tayo ng magandang pang serbisyo o kung dagdag sa para araw-araw. Sana mabigyan ako ng pensyon. Sana mabigyan ako ng pensyon. Okay. Ayan po, Bongbong Marcos, tinawagan po si tatay na sana mabigyan na siya ng kanyang pensyon kasi siya po ay isang senior citizen na hanggang ngayon wala pa pong natanggap ni Singkong Duling sa pension na yan bilang isang senior citizen. Sana mapakinggan ng gobyernong ito ang mga hinaing ng ating kababayan, itong pagtaas, pagbulusok ng ating mga bilihin, lalo na po sa bigas at yung pasahod po sa ating mga kawawang manggagawa at ang mismo ang itong tulong, itong ating manggagawa at itong ating mga senior citizen, itong ating mga iginagalang na mga matatanda na sana man lang mabigyan po ng pansin ng gobyernong Marcos. Ayan po, maraming salamat po Tay. God bless you. And sana po mapakinggan po tayo ng gobyernong ito. Salamat po. Morning, good morning. Ayan po, nandito na naman tayo. Dito ako mga kaibigan sa isang liblib na lugar na kung saan ito po ay lagi kong pinupuntahan sa kadahilan ng ako nga ay nangangalakal. So dito po, nag-survey ako mga kaibigan at magtatanong lang po ako kung ano po ang nararamdaman, ano po ang tingin at ano po ang masasabi ng ating mga kababayan ngayon. Isa po si Ma'am, ano pong pangalan niyo Ma'am? Regilyn. Ayan po, kung ano po ang masasabi nila o kung ano po ang masasabi niya sa gobyernong Marcos ngayon, kung maganda ba, nagkapagbigay ba ng kaaliwalasan sa buhay o ano ba Ma'am ang iyong masasabi? Para sa akin, hindi. Kasi lalo lang tayo naghirap eh. Yung sinasabi niyang magiging mababa yung bigas, lalong tumaas ngayon. Okay. Siyempre, tapos yung mga sahod ng mga trabahador ngayon, lalo na yung mga construction, maghapon na nasa init, tapos magkano lang yung sahod. After nun, syempre, yung sasahurin nila, magagastos lang din sa magkano yung kilo ng bigas natin ngayon, bawat bilihin, diba? Ang mamahal na ngayon. So, hindi sumasapat yung sahod. Gusto ko lang sana yung kahit papano yung sa mga sahod ng mga construction, taasan nila. Para hindi tayo, yung mga, lalo na pag may nag-aaral, diba? Yes. Pamasahe man natin ngayon, ang taas na. O, 3 yung estudyante ko. O, sa 20 pesos na dapat nababaunin ng bata, hindi na sapat yun. Kasi yung makakabili pa sila ng biskuit. Ngayon, magkano na yung isang biskuit, diba? 10 pesos. 10 pesos. O, tapos, 7 to 11 sila hanggang anong oras. Kaya parang, yung 500 mo a day sa pang-budget ng pagkain, tutuusin kulang na kulang. Tapos, sa trabaho din ng asawa mo, 500 a day, kulang din yung sasahurin. Kaya ganyan, parang hindi mapagkakasya yung mga budget natin. Ang hirap mag-budget. Lalo na ngayon, tumahas lahat ng bilihin. Wala ka nang sapat na mabibili sa 1,000 mo, magkano na lang yung mabibili mo doon. Di ka na makakapag-grocery ng ng maramihan, di nakakasya ng pang 2 days. Kaya iba pa rin yung dapat, taasan nila kahit pa paano, lalo sa mga construction. Ayan po. So, dito parang nararamdaman ko po yung sinasabi ni Ma'am na talagang ramdam niya na hindi nakakaganda ang gobyernong ito. At ito lagi ang kanilang hinaing mga kaibigan na sobra po ang taas ng bilihin. Ang presyo ng bigas, pataas ng pataas. Pero ang sahod po
ng ating mga kawawang manggagawa ay maliit pa rin. Napakababa po. Ayan po. At ano pa po ang karagdagan nating pwedeng masabi, madam, sa gobyernong Marcos ngayon? Ano naman yung gusto ko yung sana bumaba yung mga bilihin kahit pa paano. Yung mga sahod ng mga nagtatrabaho. Diba? Yung hindi kasi sumasapat talaga yung budget. Ilan po ang anak mo, ma'am? 4. 4 ang anak, tapos iisa lang po yung nagtatrabaho, ang asawa lang. So, dito talaga, naramdaman ko talaga yung feeling ba na talagang kung ako lang mayaman, yes, itong lugar na ito, dito ako magbibigay ng pinakaunang ipamahagi kong ayuda kasi ramdam ko sila dito lahat, mga kaibigan. Ayan. Kung yung 100 pesos mo, hindi mo mapagkakasya yun ng hanggang gabi. Ay, never. Kano yung bigas per kilo? 58. Diba? 58 yung kilo na bigas. Kaya kung bibili ka ng itlog tsaka noodles, hindi rin pa rin naaabot yun hanggang gabi. Nasakto. Kulang talaga. Kulang po talaga, 4 po. At hindi na po nutritious yung kinakain ninyo. Kung yun lang po ay ipagpalagay natin na sapat na para sa isang pamilya. Ang hirap po, mga kaibigan. Tanim ka nga daw ng malunggay, wala ka naman panangkap. Correct. Ang taas ng kamatis, sibuyas, bawang. Yung 20 pesos mo, kulang pang pambiling panangkap. Sa mantika pa lang yun, mantika, bawang, sibuyas pa lang. Oo, grabe. Hindi na siya Ayan po, mga kaibigan. So, ito po na-witness natin, mga kaibigan, ang sobrang hinaing at least nandoon pa rin yung pangarap ng ating kababayan, ating mga kababayan na sana matugunan man lang, na mabigyan ng solusyon ang kahirapan na ito ang punot dulo ng pagdurusa ng ating mga kababayan na sobrang hikahos po. At pinapanawagan na sana yung sahod man lang ng ating mga kawawang manggagawa ay mataasan po. Kahit man lang para makapag-sustain po sa pang-araw-araw na kailangan. And ayan, ma'am, thank you so much po sa iyong ibinabahagi. And hayaan niyo po, laban lang tayo. Kaya nga po, kayo po ang aming ginagawang inspirasyon para po sa laban namin na to. Maraming salamat po. Ayan, good morning, good morning. Kalye Sorby po tayo, mga lalabs. Oy, dito ako sa isang liblib na lugar. Mga kaibigan, na ito yung pinupuntahan ko. At dito tayo upang mag-Kalye Sorby at tatanungin natin si Madam. Ano pong pangalan, ma'am? Claire po. Ayan. Pwede po ba kitang matanong about dito sa gobyerno nating Marcos ngayon? Kung ano po ang masasabi mo ngayon? Kung ano po, maganda ba? Nakakabuti ba? May naidudulot bang kabutihan sa pamilya ninyo? May asenso ba? O ano po ang masasabi ninyo? Di bali po sana magmahal yung bilihin, pati sana po yung sahod, itaas din nila. Hindi nagmamahal lang yung bilihin, yung sahod di man tumataas. Paano ka makakabili ng maayos na Ayan. Hindi na lang pataas ng pataas. Wala na, puro pataas, walang pababa. Wala nang pababa. So, ano po ang masasabi ninyo sa gobyernong Marcos ngayon, madam? Kahit konting pagbabago lang po sana. Pagdating sa mga benepisyo. Alam pa nga? Konting pagbabago daw, panawagan. Ano panawagan po ba yan? Panawagan, konting pagbabago sa gobyernong Marcos na sana magkaroon ng pagbabago. Makita naman ang ating mga kababayan. Para na sa mga taong naghihirap. Diba? Ayan po, talagang malungkot si ma'am, oh. Malungkot si ma'am. Pero laban lang. Makakausa din, makakaraos din tayo. Wala tayong magagawa eh. Sila kasi ang, sila kasi ang hari. Hari ng sablay. Ayan, thank you so much po sa iyong
naibabahagi sa ating kalye survey. Ayan po, so pupunta na rin po ako sa iba. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Ayan po, thank you.